Kailangan mo ba ng master's degree para ikaw ay matuto at magpatakbo ng negosyo? Ano sa palagay nyo? Sa video na ito, pag-uusapan natin ano ang need mong matutunan para ikaw ay maging successful sa business. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Nako, super excited ako sa session na ito. We're going to talk about business, startup. Kung ikaw ay nag-uumpisa or let's say nasa gitna ka pa ng journey ng business nyo, ito ang need mong matutunan. I'm sure kapag natutunan mo to, makakatulong to sa inyo para ikaw ay magkaroon ng profitable business. Okay, let's talk about business basics po. Kasi nga ako naniniwala ako sa konsepto, kailangan matutunan mo isang bagay bago ika nga magawa mo isang bagay. Mahirap gawin ang isang bagay pag di mo alam. Agree? And then especially in business, you need to learn how to communicate with business people. Diba? Kasi pag nagnenegosyo ka na, kailangan mo nang matuto ng professionalism, kailangan mo nang matuto na may discipline ka, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, o sige, kita tayo ng alas 10, pero alas 2 wala ka pa. Hindi po pwedeng ganun yan. Hindi ka magiging successful sa business. And likewise, sa business po, meron itong mga tinatawag na business language na ginagamit ng mga business people. Pero yun nga, minsan, itong mga business language are so complicated, ang hirap unawain, kaya minsan, na-OOP ka. Di ba? Pag nag-uusap na sila, Ano yung pinag-uusapan nila? Ano yung mga yun, terms na yan? Ako, kaya nata-turn off ka. At the same time, hindi ka nakikipag-connect kasi hindi mo naintindihan. So right now, session na ito, I would like to share with you Business Language Made Simple Part 2. Bakit Part 2? Kasi may Part 1 na po yan. Kung na-miss nyo yung episode na Part 1, balikan nyo na lang. Anyway, stand alone naman to. You can start from Part 2 or Part 1 or Part 1 or Part 2. Ilalagay ko na lang sa link sa may comment and description section. Right now, let's go to Part 2 na po tayo. Ano yung mga business language na kailangan natin maunawaan? Ito yung tinatawag na B2B or B2C. Ano itong B2B? Ito ba si B1 and B2? Oo. Napag-ahalata ng edad ko, no? Banana 1 and Banana 2. Hindi po. Ang B2B, ang ibig sabihin business to business. Ang business model mo, pag sinabi mong business, ang target market mo po ay mga companies. Ang isa naman yung B2C. Oo. B2C is business to consumers. Ang target market mo naman ay yung mga direct mamimili. Oo, like for example, si Aling Juana o si Mang Juan, di ba? Ganun siya, direct na yun sa client. At kaya tatanungin mo, kung ikaw mag-start ka ng negosyo, ano ba yung business model mo? Sino ba target market mo? Businesses ba or consumers ba? Pag businesses, B2B ka. Pag consumer, B2C ka. Gets? Type gets kung gets nyo. And on my case, ang target market ko are both B2B and B2C. Okay, bakit? B2C muna tayo kasi I write books. May mga books po ako. So, pagka may bumili, ang client ang bibili, ang tawag niyang business to consumer po. Tapos, meron din ako mga corporate client. Corporate clients, they invite me to speak at their companies and organization. Ang tawag naman po niyan ay B2B. Maliwanag? Good. Next, para maging successful sa business, kailangan maintindihan nyo rin yung term or business language na SWOT, S-W-O-T. Ang ibig sabihin niyan, strength, weakness, opportunities, and threats. Bago pa kayo mag-umpisa ng isang business concept, kailangan alam nyo kung ano ang inyong kalakasan. Kalakasan mo as an individual or as a company that you want to position yourself. Ano yung weakness mo, kahinaan mo, yung kakulangan mo. Ano naman yung opportunity out there na pwede ka mag-expand ng market or makapenetrate sa market. Ano naman yung threats? Ano yung pwedeng makasira sa iyong negosyo? Pag pinag-aaralan mo siyempre yung sarili mo, gamitin mo rin tong SWOT analysis na medium sa iyong mga competition. Kasi may competition yan, may nauna sa inyo eh. Pag-aralan mo din. Kaya nga importante po to, bago pa kayo mag-umpisa ng negosyo, kailangan gawin nyo tong exercise na SWOT analysis. Di ba? And then from the SWOT analysis, let's go to another business language na tinatawag na business plan. I'm sure marami tayong narinig, business plan, ako, ang hirap niyan. Hindi ko alam yan kung paano. Alam mo, ito lang ang business plan, napakasimple lang po. Simpleng-simple lang to. Susulat mo lang ito tatlo. O, ito tatlong part lang to. Goal, di ba? Ano bang goal ng negosyo mo?
Ano strategy na negosyo mo? Paano kikita negosyo mo? Yan lang. Ganun kasimple lang. Siyempre, ano yung business goal? Ang business goal, huwag mo sabihin kumita. Lahat ng negosyo gustong kumita. Ang ibig sabihin ng business goal, sino yung target market mo at ano yung problema nila at anong solution ng negosyo mo na pwedeng makatulong sa kliyente mo. Like for example, my business goal is to help people to become wealthy and debt-free. Yan ang business goal ko. Hindi yung business goal na kumita. Listen to this. If I help people to become wealthy and debt-free, kikita ako. Ending lang yun eh. It's a natural product because, ay, nako, si Chinky, nagtuturo pala siya, pwede natin siya invite, B2B na yan. Ay, si Chinky pala, may mga sinusulat na libro, makakatulong yan sa atin, o B2C na yan. Nagigets nyo? Yan ang tinatawag ng business goal. It's not for your benefit, it's for client's benefit. Next naman po, strategies. O ano naman yung strategies na gagawin mo para ikaw ay maka-penetrate, 'di ba? Ang strategy mo ba ay social media, 'di ba? Digital marketing. O if strategy mo ba ay one-on-one, 'di ba? Face-to-face. Ang strategy mo ba magbibigay ka ng free items. Maraming mga strategy yan eh. Email marketing ba, SEO marketing ba? Ang dami po niyan. That's how you create a business plan. And then third, financial protection. Magkano gusto mo kitain? Babalik na naman tayo sa CAPEX, OPEX, di ba yung sa first part na pinag-usapan natin. Kaya kung na-miss nyo yung first part, panoorin nyo. CAPEX, OPEX, gross profit, net profit. Business language na pong ginagamit po natin. Yan po, at the same time, ROI, return of investment, kailan babalik. So yun po, P&L, profit and loss statement or tinatawag natin income statement. Ay! Uy, gumagaling na kayo ha. Kaya nga guys, pag na-miss nyo yung first episode, panoorin nyo yan para maintindihan nyo lahat ng sinabi kong mga business language. Uy, na-appreciate nyo ba tong session natin na ito? Na-appreciate nyo ba? If you are appreciating this session, especially sa mga wala pang kaalam-alam na gusto mong negosyo, type the word appreciate. Yan lang inihingi ko sa inyo. Type appreciate sa comment section. Salamat. And ito naman, lean startup naman ang next. When you say lean startup, syempre may business plan ka na, gusto mo na mag-start. Ang suggestion ko talaga, lean startup. Ang ibig sabihin po niyan, syempre, maliit na puhunan, konti lang ang tao, pero pwede ka na mag-umpisa. Para parang very Chinese style, no? The way we do business. Yung Chinese style namin ng lean startup is this. Kung mapapansin nyo, kami lahat ang gagawa. Kami, kunyari, magbebenta ako ng pagkain, ako ang mamamalengke, ako maggagayat, ako magluluto, ako ang magpapak, ako yung magmamarket, ako yung magpapadeliver, di ba? Ako yung pipick up, lahat. Ako. Yun. Startup yun. And then pangalawa, pwesto. Ito, kung lean startup, kadalasan, kung napapansin nyo kami mga Chinese, ground floor, tindahan, second floor, bahay. Ground floor, tindahan, second floor, bahay. Bakit? Para walang upa. Just in case walang benta, wala overhead, wala lugi. Diba? Nagigets nyo? And then, pagka lumalaki na po siya, pag meron na siyang muscle, meron na siyang kita, dahan-dahanin na po namin. Lumalaki na yung operation. O di, labas ka na. Hindi ka na sa bahay. Upa ka na. Di ba? Yan ang tinatawag na lean startup. Ay, nako. Nagugustuhan niyo ba itong konsepto na ito? Yun po, ang tamang proseso sa pag-start ng business. And last but not the least, okay, may time pa ba tayo? Yes, may time pa. So, ito, gawin po natin yung next, ang supply chain. Ang supply chain naman po, ito, importante ito supply chain. Kasi hindi ka makakabenta kung wala kang supply, wala kang produkto. Agree o disagree? Ito na po yung proseso sa supply chain. Sourcing. Magsusource ka ng mga raw materials mo. Producing. Di ba? Magpuproduce ka na ng product mo. Third, delivering. Okay, 3 steps yan Ulitin ko supply chain. Sourcing, producing, delivering. Simple lang. Source ka, bili ka, produce ka, gawa ka, tapos deliver mo. Yan ang tinatawag ng supply chain para kumita ka. Guys, kung nagustuhan nyo itong episode natin na ito, again, we have given so much information and so much value to you. Let me know kung gusto nyo pa ng part 3. Part 3, marami pa to. Kung gusto nyo ng part 3, pakitype lang sa comment section ng part 3. At check ko kung marami ang magko-comment ng part 3, gagawa po ka ng part 3. Kung kaunti lang, hindi na ako gagawa. Ibig sabihin, hindi nyo gusto. Diba? Kaya mga friendship, sana naman
itong channel na ito ay nagbibigay po sa inyo ng value, please, if you want to learn more, don't forget to subscribe, like this video, and share this video to your friends para makitabang din sila. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.